Kapatid, nais lamang ng Panginoon iparating sa iyo na ang kaligtasan ay hindi sa mabubuting gawa, hindi dahil sa iyong good works, hindi dahil sa mga donations mo, hindi dahil sa mga paggawa mo ng mabuti, hindi dahil sa kabaitan mo. Ang kaligtasan ay makakamit mo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo. Sabi sa Ephesians 2 verse 8 hanggang 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng iyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos. It means it is a gift or ito ay regalo ng Diyos at hindi mula sa inyo. Hindi ito mula sa iyong mabubuting gawa. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. So it is not about your good works. Sabi sa Titus 3 verse 5, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. So, naligtas ka dahil ipinanganak ka sa Santong Espiritu. Dahil meron tayong dalawang kapanganakan. Physical birth and spiritual birth. Kaya kung ipinanganak ka na sa Spirit, it means ligtas ka na. Amen. Ang kaligtasan ay libre na lang sa'yo kasi merong nagbayad nito. At yun ay si Jesus. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. So, ang kaligtasan ay hindi nakabase sa mabubuti mong gawa. Ito ay sa pamamagitan ng pagsampalataya mo kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. So, kailangan mo i-recognize na si Jesus ay Lord at Savior ng buhay mo. Kapatid, ang totoong sumampalataya sa Panginoon ay hindi yan perfect. Nagkakamali pa rin yan. Pero meron nga conviction sa puso. Ayan. So, meron siyang conviction sa kanyang puso na kapag nagkasala siya, magkakaroon siya ng conviction sa puso at magre-repent siya. That is the Holy Spirit dwelling in sa mga believers. Ano? Ayan. Kaya wag tayong tumingin sa tao. Kasi ang tao ay nagkakamali yan. So, nagkakamali pa rin yan. Kasi nga, we are still on the process of sanctification. So, meron lang tayong conviction. So, ayan. So, bawat mananampalataya ay meron ng abogado. So, si Jesus ang ating advocate. Ayan. Kapag nagkasala tayo, si Jesus ang ating tagapamagitan. Amen. Sabi sa 1 John 2 verse 1, mga anak, isinulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. We have the advocate with the Father, at yun ay si Jesus. At iyay si Jesucristo ang walang sala. So, walang sala si Jesus. Dahil siya ay hindi kailanman nagkasala. Sapagkat si Kristo ang handog na ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. So, we have the advocate. Sa Tagalog translation, meron tayong abogado. Basahin natin ang John 14 verse 26. Sabi dito, But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So we have the advocate with the Father. The Holy Spirit is our advocate. Sino ba yung Holy Spirit?
si Jesus pa rin yun. Si Jesus na walang limit. So, ang Holy Spirit ay si Jesus pa rin yun. Si Jesus na without limitations. Shalom, shalom. God bless you all. Bye.